Stab! Ulos! Ulos! Ang tabak ay dumaan sa kanya muli at muli bilang sariwang dugo na bahain. Sa sahig, nalaglag si Donoghu, ngunit hindi ito huminto kay Daryl. Ang lahat ng mga disipulo ng selendaryong buhay ng selula ng buhay ay tumingin sa Daryl na may takot habang ang kanilang mga katawan ay sumisid sa kanyang mga aksyon. Daryl emotionlessly walked out ng bar kalahating oras sa ibang pagkakataon. Daryl, maghintay para sa akin. Silip swiftly sa ilalim niya sa kanyang masarap na mukha na puno ng takot. Ang gamot sa kanyang katawan ay tumigil sa mga epekto nito noon. At sa wakas ay nakapaglakad siya sa kanyang sarili. Si Daryl ay hindi tumigil sa paglipat na parang hindi niya narinig siya at nagpatuloy sa kanyang kotse. Lily panicked at dali-dali rushed up. Siya ay tumigil kay Daryl sa pamamagitan ng pag-agaw ng kanyang braso. Daryl, sorry. Mangyaring huwag mag-iwan. Nang haha. Daryl swung ang kanyang kamay ang layo at sinabi coldly, ngayon ikaw ay sorry. Ano? Ang ginagawa mo kapag sinubukan ni Dax na tulungan ka kahapon? Sinabi pa niya sa iyo na Donoghu ay hindi isang mabuting tao. Ano ang iniisip mo? Lilibit ang kanyang mga labi. Siya ay nagkasala ngunit pa rin refuted, Daryl. Sinabi ko na sorry. Hindi ka ba mas makatwirang? Hindi tulad ng maaari kong basahin ang mga isip. Paano ko dapat malaman Donoghu ay hindi isang mabuting tao? Bukod, binayaran niya ako ng labis na pera. Paano ko maitatakda ang pagtugon sa kanya? Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim at siya ay nanatiling tahimik. Lily panted breathlessly with reddened eyes. Kinikilala din ako sa aking pamilya. Wala akong pagpipilian ngunit upang maging isang anchor. Saan ka ba kapag kailangan ko ang pinaka? Nakatulong ka ba sa akin? Ngayon ay muling lumitaw ka sa wala kahit saan at sabihin sa akin off. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat. Bilang sinabi niya ito habang nakatingin sa Daryl. Daryl clenched kanyang fists. Lagi akong narito. Nakalipas na 3 taon ng aming kasal, hindi ko na iniwan. Magkano ang binayaran niya? Ang binabayaran niya ay hindi kahit isang ikasampunang. Kung ano ang binayaran ko para sa iyo. Ang isang manginginig ay nagpunta sa katawan ni Lily habang siya ay tumitig sa Daryl. Ang taong nagbayad sa kanya ng pinaka ay hili. Hill. Daryl. Hill. Daryl's name rhymed with Hill. Daryl. Ang Hill ay online na palayaw ni Daryl. Si Lily ay labis na nanginginig at hindi nabigkasin ang isang salita. Sa panahong iyon, Daryl, mali ako. Ikinalulungkot ko. Mangyaring, maaari mo bang patawarin ako? Sorry. 10 segundo mamaya, Lily pleaded. Bilang siya gaganapin sa kanyang pulso mahigpit at humingi. Ito ay naging siya sa pamamagitan ng kanyang bahagi mula sa araw na isa at nagawa na. Magkano para sa kanya? Ang Dax ay kailangang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair dahil sa iyo, alam mo ba iyan? Gawin mo ba? Hindi pinagana siya. Hindi siya pinagana dahil sa iyo. Daryl yelled sa kanya bilang siya sungkan niyang kamay at nagmaneho malayo. Nang walang pag-aatubili. Daryl ni Lily stood doon. Transfixed bilang siya bantayan Daryl ng Coates Drive. Malayo bilang luha uncontrollably pinagsama down. Ang kanyang mga pisngi. Hindi alam ni Lily kung paano siya nakauwi sa kanyang habang nalulula sa pagkakasala at pagsisisi. Sa susunod na araw, si Lily ay nakalock lamang sa kanyang silid habang hindi siya natulog para sa buong gabi.
Habang naalaala niya ang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Bakit hindi siya nakikinig kay Dax? Nang hilingin niya sa kanya na umalis? Ang Dax ay mabuting kaibigan ni Daryl at sila ay katulad ng mga kapatid. Siyempre, hindi niya hihilingin sa kanya na umalis ng walang dahilan. Siya ay napakahirap. Kaya hangal, hindi niya maaaring patawarin ang sarili sa kanya nang makita niya ang Dax na inilatag sa sahig na malalim na nasugatan ngunit hindi pa rin. Sinubukan siya upang tulungan siya. Napakabait siya. Para sa ginawa niya o hindi ginawa, siya ay nalulula sa labis na pagkakasala at pagsisisi. Gayunpaman, ay hindi pa rin inilagay sa bilangguan para sa pagnanakaw. Bakit mabilis na inilabas siya? Gayon din. Sino ang mga taong sumusunod sa kanya sa paligid? Sino ang mga taong iyon? Para sa mga susunod na ilang araw, ang Donghai City ay masigla. Ang bawat tao'y tinatalakay ang dalawang breaking balita na nangyari sa lungsod. Ang unang balita ay Master Dixon, si Donoghu ay nastab sa kanyang sariling dinastyang bar. Walang alam kung sino ang gumawa nito. Ang bawat tao'y alam lamang na mayroon siyang 360 stab sa kanya sa bawat stab, na sinasadyang iwasan ang pagbibigay sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. Ito ay malinaw na ang tao ay hindi nais na patayin siya at lamang ang paghihiganti sa kanya. Ayon sa balita, si Donoghu ay agad na ipinadala sa at nanatili doon sa loob ng 2 gabi hanggang ngayon. Ang pinto ay binuksan habang nagsalita sila at dinala ni Daryl na patungo sa kanyang higaan na may itim na tableta sa kanyang kamay. Dax, magmadali. Kumain ito. Si Daryl ay tila nababalisa. Binuksan ni Dax ang kanyang bibig at nilamon ang tableta ng walang pag-aatubili. Habang lumulunan siya, siya ay nag-frown at sinabi ng isang mapait na mukha, sumpain ito. Daryl, ano ang inilagay mo sa aking bibig? Ito ay kagustuhan kaya kakaiba at mamuso. Ito ay natikman kakilakilabot tulad ng ACC, hehe, ang pil na ito ay talagang napakaamoy. Kahit na ito ay may isang napaka-eleganting pangalan ang 5 hayop reincarnation pill, sumagot Daryl na may isang mahiwagang smirk. Ha? 5 mga hayop na muling pagkakatawang tao. Tinitigan ng ile sa kanya na dubuusli sa kanyang mga mata malawak. Nabukas, si Daryl ay nagpahid ng kanyang kamay na may basa tissue at ipinaliwanag na may isang ngiti. Napanood mo ba ang paglalakbay sa kanluran? Sa isa sa mga eksena, ang 4 sa kanila ay pumasok sa banyo sa pag-ikot at ang toilet na iyon ay tinatawag na lugar ng reincarnation. Ang pildok na ito ay ginawa gamit ang 5 uri ng hayop na dumi na kasama ang kabayodong tupa, dumi, baka dumi at ang buwan night kapag Daryl basahin ang 10 walang buhay na elixir. Hindi siya sinasadya na dumating sa isang espiritual na elixir na kilala bilang 5 hayop na reincarnation pill. Ang manumanong naitala na ang tabletang ito ay maaaring muling itayo ang mga sirang buto at epektibo sa paggamot. Ito ay eksakto kung ano ang kinakailangan ng Dax. Nakakagulat. Ang Daryl ay nangyari na ang lahat ng mga kinakailangang espiritual na damo upang pinuhin ang tabletang ito habang siya ay nakolekta ng ilan sa kanila mula sa isla. Siyempre, maliban sa mga kinakailangang bihirang damo, ang mga pangunahing sangkap ay 5 uri ng dumi. Upang makuha ang mga 5 dungs na ito, si Daryl ay naglakbay sa buong lungsod habang ang mga materyales na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga rural na lugar sa halip na mga malalaking lungsod tulad ng Donghai City. Sa sandaling natapos niya ang pagpino ng pil, dadain si Daryl sa ospital at nakuha ang Dax upang lunok ito.
Matapos pakinggan si Daryl, ang mukha ni Dax ay naging berde at sinubukang ispit ang pil. Ano? Horsedong, tupadong. Daryl. Bakit mo? Ako kumain ng ECD. Mapahamak ka. Sinusubukan. Mubang patayin ako kapag may sakit na ako. Mapahamak ito. Ito ay 5 uri ng mga dungs. Pinagsama magkasama. Dax biglang nadama kaya. Hindi mabuti at nais lamang upang makuha ang pil. Out mula sa kanyang lalamunan ngayon. Ito ay lubhang kasuklam-suklam. Nancy glared sa Daryl. Bilang siya rush pasulong at malumanay na patid. Sa likod ng Dax. Daryl, ikaw ay. Darling, ikaw ba? Ay tama? Ibubuhos ko kayo ng isang baso ng tubig. Ano ang iniisip ni Daryl? Paano niya maiingat sa Dax ang kanyang kasuklam-suklam na bagay? Hindi. Paipinaliwanag ni Daryl ang at nakawin lamang. Doon. Ilang segundo mamaya. Mahal, itigil ang pating sa akin. Biglang, sinimulan ni Dax na madama ang kanyang mga kamay at binti. Ilang segundo ang nakalipas, sinisikap pa rin niyang ispit ang pil, ngunit ngayon ay tulad ng isang hyperactive na bata. Ginawa niya ang isang backflip bago tumalon sa kama na kahit na ang kanyang mga binti ay gumagalaw. Ha! Hindi pa maaaring gawin ng ilag ang isang backflip bago siya nasugatan. Nancy. Ay namangha. Dax, ikaw di. Ang doktor ay hindi. Nakasaad na ang Dax ay malubhang nasugatan sa kanyang mga hamstrings na nasira. Ito ay mapalad. Para sa kanya na mabuhay, ngunit kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Ano ang nangyari? Ang ilag ay hindi lamang tumayo lamang ng mabuti ngunit kahit na isang backflip. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi. Nandito si Nancy na hindi niya nakita ito sa sarili niyang mga mata. Siya ay nanginginig sa kaguluhan. Sa ngayon, ngunit hindi ito nagtatapos doon. Dax. Kinuha ang isang hakbang o dalawa bago simulan upang tumakbo sa paligid ng ward tulad ng isang unggoy tumatalon at hopping sa paligid. Hindi siya tila nasugatan. Maaari kong ilipat. Nabalik na ang aking mga binti. Ganap na nakuhang muli. Haha. Dax hugged Daryl mahigpit habang tumatawa sa kagalakan. Wow, Daryl. Mabuti ka sa ito. Ang pil na ito ay gumagana tulad ng magic. Hindi ko kumain ng ECC para sa wala. Ang Daryl ay nalulula rin sa kagalakan ngunit itinulak ang Dax ang layo na may isang hitsura ng pagkasuya sa sandaling ang Dax ay hugged sa kanya. Dam ito ang iyong hininga ay naghihirap tulad ng ACD lumayo sa akin. Daryl alam ang pil ay epektibo. Ngunit naisip ng Dax ang ilang oras upang mabawi. Pagkatapos kumuha ng tableta. Nakakagulat agad niyang nakuhang muli. Ang Dax ay malubhang nasugatan, ngunit ang mga sugat ay halos pisikal na pagbawas. Hindi siya mauna ng may kahit na sa pil na ito kung siya ay hindi sinasadya na pinalo ng mga masters. Samantala, si Nancy kasama ang kanyang mga labi nanginginig sa kawalang paniwala ay nakatayo sa tabi ng gilid na field. Alam niya at narinig sa kanyang sariling mga tainga na kahit na ang pinaka-advanced na paggamot ay walang tulong. At Dax ay upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Gayunpaman, ang isang maliit na pil ay talagang gumaling sa kanya. Anong isang himala? Ang Dax ay tumatalon sa paligid tulad ng labis na nasasabik na bata at hinawakan ang balikat ni Daryl. Pumunta tayo at pindutin ang bar. Nancy stomped sa kanyang mga paa at sumislat, iyon ay mabaliw. Nabawi mo lang.
Hindi ka ba mas maipag-isip sa mga taong nagmamalasakit sa iyo? Si Lolo ay umuusad pa rin sa bahay. Dax ruffled kanyang buhok. Tama ka. House ako at uminom pagkatapos. Iyon ay magbibigay ng isang gorpa ng isang sorpresa. Ikaw. Nancy shook kanyang ulo, stump kanyang paa, at tinanong siya upang magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Ang Dax ay lubos na napalampas ang kanyang punto dahil hindi niya nais na magkaroon ng anumang alak mula sa panahon ng pag-alis. Ang Sanders Mansion, Pitoyeth. Ang mansion ng Dax ay may isang espesyal na pangalan na nakatuon dito na kilala rin bilang Sanders Mansion. Ilang araw na ang nakalipas, naisip niya na bumili ng isang matangkad na gintong stick upang ilagay sa living room. Ang pamilya ay may isang hapunan sa pag-init sa loob ng dining room sa unang palapag. 6 na tao ang nagtipon sa paligid ng dining table. Daryl, Dax, Nancy, lolo ni Daryl at 2 iba pa na tila mga pinsan ng Dax. Ang kanyang elder na pinsan ay tinawag na Daisy Palmer habang ang nakababatang pinsan ay si Daphne Palmer. Ang dalawa sa kanila ay hindi mula sa Donghai City ngunit may magandang relasyon sa ilag. Si Daisy at Daphne ay ang mga sentro ng pagkahumaling sa lahat ng dako nagpunta. Sila sa Daisy na may isang mature na pakiramdam ng kagandahan at isang kaakit-akit na katawan habang ang Daphne ay may isang kabataang uri ng kagandahan na may kaakit-akit na mukha. Sa sandaling narinig nila na nakuha ni Dax dumating sila sa lahat ng paraan upang bayaran siya ng isang pagbisita. Napaka nasasabik sila hanggang sa nakita nila ang Daryl na pagtag. Siya ay bihis sa murang damit na ginawa sa kanya tila mahirap. Ngayon ay isang espesyal na okasyon ng pamilya at hindi nila naintindihan kung bakit kailangan ni Dax sa kanya. Narinig pa nila na ang Dax ay nasugatan dahil sa kanya, kaya hindi nila gusto ang Daryl sa unang sulyap. Hindi rin nila nauunawaan ang dahilan kung bakit ang mga Dax ay magiging kaibigan sa isang taong mahirap tulad ng Daryl. Kung mas naisip nila ang linyang ito, mas marami silang tiningnan sa Daryl at binigyan siya ng malamig na balikat. Hindi ba para sa kanilang lolo, agad nilang iniwan ang dining table. Ang kainan sa isang tao mula sa isang mas mababang klase tulad ng Daryl ay maaaring gumawa ng mga ito ng masama-masama pagkatapos ng lahat. Hindi mo naisip ang mga lamig na ibinigay sa kanya ni Daisy at Daphne. Maligaya siyang patuloy na tumatawa at nakikipag-chat sa ilat. Siyempre, hindi niya nakalimutan na isama ang lolo ni Dax sa kanilang pag-uusap habang siya ay palaging magalang sa kanyang mga nakatatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lolo ng Dax ay nakangiti sa pagtingin sa Dax. Ang aking apong lalaki, nalulugod akong makita na nakuha mo na. Narinig mo ba na ang paaralan ng Hexad ay itinatag sa Donghai City sa nakalipas na 2 araw? Narinig ko ito. Ilat nodded. Ang lolo ng Dax ay nagpatuloy, nilagdaan ko ang 3 sa iyo kahapon upang pumunta at mag-aral doon. Ikaw, Daisy at Daphne. Malinang na Didielo at Daphne ang kanilang mga salita na laging nakagawa ng mahusay na desisyon. Tila si lolo sa Dax na may isang umaasa na hitsura. Alam niya na ang Dax ay malamang na tumayo mula sa iba pa sa kanyang mga talento at kakayahan. Posible pa rin para sa kanya na maging isang matanda sa 6 na sekta. Siya ay magdudulot ng kaluwalhatian sa pamilya Sanders. Kung ito ay totoo, kahit na hindi kailanman nasasabik si Dax, nag-aalala siya. Grandpa, kung sumali ako sa Hexad School, sino ang mag-aasikaso sa aming negosyo sa pamilya? Nababahala siya. Habang nagretiro ang kanyang lolo ng ilang taon na
Ang nakalilipas. Smiled ang lolo. Huwag mag-alala. Tungkol dito. Pagkatapos mong ipasok ang paaralan, mayroon ka pa ring Nancy upang makatulong na alagaan ang negosyo. Tutulungan din ako sa kanya kapag kailangan niya ito. Nancy nodded sa kasunduan. Ix din nodded na may isang ngiti. Pagkatapos ay lumipat siya upang tumingin sa Daryl. Bro, ano sa palagay mo? Nais mong sumama? Siya ay syempre hindi mag-iwan. Daryl sa likod. Magiging masaya para sa dalawa sa kanila na bumalik sa paaralan magkasama. Haha. Kung pupunta ka, darating ako ng kurso. Sumagot si Daryl nang walang pag-aatubili. Pagkatapos ay ipinadala niya ang isang person na mensahe upang tulungan siyang mag-sign up para sa paaralan na iyon. Itinaas ng Dax ang kanyang alak sa kagalakan. Iyan ay mahusay na balita. Ito ay eksakto kung ano ang gusto kong marinig. Hindi nanunuya si Nancy sa pagdagdag. Oo, tumingin sa dalawa sa iyo. Ikaw ay tulad ng kambal. Totoo, hindi siya masyadong sigurado tungkol sa kanyang asawa na bumalik sa paaralan. Narinig niya ang lahat ng mga malalaking pamilya mula sa loob pati na rin ang mga nasa labas ng lungsod ay nag-sign up sa paaralan ng Donghae City. Nangangahulugan ito na ang pamilya ng Dixon ay ipapadala rin ang kanilang mga tao. Maaaring hindi masyadong mainam para sa Dax na dumalo ito. Sa mga Dixons na ngayon ay may hawak na sama ng loob laban sa kanilang mga Sanders pamilya. Bagaman ang kanyang mga pinsan ay naroon sa pagtatapos ng araw ay sila ay mga kababaihan lamang. Kaya't si Nancy nang marinig niya ang kanyang Deveril ay pupunta din sa kanya. Samantala, gumawa si Daisy ng isang snarky na komento. O Daryl, hindi ko ibig sabihin na pababayaan ka, ngunit ang paaralan na ito ay hindi para sa sinuman. Ako ay kakaiba kahit nalinangin mo. Daphne nodded sa kasunduan at walang bahala na idinagdag. Parehong dito. Natatakot ako na maaari kang bumaling sa iyo mula sa pagtingin sa iyo at sa iyong murang damit. Si Daryl ay ngumiti at hindi sumagot sa kanila. Siya ay ginamit upang magsalita sa mga masamang pang-araw para sa nakalipas na 3 taon. Bilang karagdagan, sila ay mga pinsan ng Dax, kaya hindi siya maaaring bothered na drag down sa kanilang antas. Siya ay pawagayway at tinawanan ito habang sinusubukang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagkuha ng isang makadiyos na tableta at pagbibigay ito sa Dax. Brother Dax, ang pil na ito ay para sa iyo. Magtaka ka sa pamamagitan ng mga epekto nito. Ang Dax ay isang antas na 5 makapangyarihan. Kung naaalala niya ng wasto, nais ni Dax na bumili ng isang makadiyos na tableta sa panahon ng kanilang oras sa auction, ngunit tumigil si Daryl mula sa bid. Ito. Dax natanggap ang pil na may isang nalilito expression. Ang kanyang unang likas na ugali ay upang ipalagay na Daryl ay ibinigay sa kanya ang ilang mga pil na gawa sa hayop dumi muli. Bago ang nag-aaksaya, ang kanyang mga pinsan ay tumawa. Dax, huwag kumain ng anumang nakikita mo. Ang pil na ito ay mukhang marumi. Ihagis ito, sabi ni Daphne habang siya ay nanunumbalik sa Daryl. Isang mahinang lalaki na gusto niya sa pagpapakain ng kanilang pinsan ng maruming naghahanap ng pil. Sino ang kiding niya? Biglang tumayo ang kanilang lolo at nagsalita sa isang nasasabik na tinig, Apong. Lalaki, hayaan mo akong tingnan ang pil. Ibinigay siya ng Dax ng pil. Sisiw. Ang kanilang lolo ay kinuha sa isang malamig na hininga sa sandaling natanggap niya ang tableta habang ang kanyang lumang at wrinkly kamay ay nanginginig uncontrollably. Ito
Ito ang makadiyos na tableta, hindi ba? Ito ay nalilito. Sa loob ng higit sa 10 taon na ngayon at natigil. Sa level 5 General para sa higit sa isang taon na ngayon mula sa hindi na magagawang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Narinig niya na isang pildola na kilala bilang ang makadiyos na tableta na maaaring makatulong sa mga kulturang mga tao na gumawa ng isang pambihirang tagumpay at na naghahanap ng ito sa isang buong kapalaran. At ang dining hall sa ito ay isang namumulaklak sa isang audio ang isang pinggan na. Ito ay napuno sa pisahang. Ang isang pil na ito ay puno ng isang makatwirang pil. Ang isang lapad ng isang pinggan na ito ay na-show na hindi nabibili sa auction sa 50,000 bintana ng bintana. Ang pil ay binigyan ng bihisan sa loob ng 50 bilyong bisara. Ang pil ay napakabihirang ay hindi kailanman naisip na. Si Daryl ay may isa sa kanya, ang mga kapatid na babae sa tabi niya ay nag-iisa sa pag-iisip ng mga ito. Bakit ang isang murang naghahanap na lalaki na nagtataglay ng isang makadiyos na tableta? Ang tabletang ito ay napakabagal. Saan mo ito bihisan? Saan mo nanwin ito? Kabanata 251. Ano ang mali sa mga babaeng ito? Dahil lamang ako ay may isang makadiyos na tableta, nangangahulugan ito na dapat kung ninakaw ito. Itinulig ni Daryl habang siya ay nanatiling tahimik. Si Saul ay nakakuha ng malalim na hininga. Dax, nakikita ko na ang iyong kaibigan ay tinatrato ka rin na nagbibigay sa iyo ng isang bihirang pil, haha. Magmadali at kumain ito. Ang kanyang mga mata ay nagnanais na magkaroon ng piyenteng babae bilang isang level na pangkalahatang guro, siya ay magiging isang marshal. Marquis. Ito ay ang pinakamataas na ranggo ng isa na makamit. Gayunpaman, ang Dax ay ang patriarkang pamilya ng Sanders at ang hinaharap ng pamilya ay nagdulot sa kanya mas madaling Ngayon, lumaki ka at nagpa siya na sumuway sa iyong lolo. Sa pamamagitan ng kapwa ang lahat ng mga labanan sa loob ng kabutihan. Itigil ang pakikipaglaban, inon ko ang isa dito, Daryl. Nagambala sa kanila ng isang ngiti habang kinuha niya ang isa pang makadiyos na tableta mula sa kanyang bulsa. Ha? Isa pang isa. Ang karamihan ng tao ay naisip. Biglang muli ang dining hall. Kahit na ang Daisy at Daphne ay kailangang tingnan ang Daryl na may kawalang paniwala. Ang isang makadiyos na tableta ay ang pinakamahalagang pildora sa mundo ng paglilinang. Daryl humiti sa mga mata na nakadikit sa kanya at ipinasa ang tableta sa Dax. Ngayon na ang bawat isa sa inyo ay may isa, magmadali at kunin ang mga ito. Daryl, ikaw di. Dax ay hindi na pag-alis na may kaguluhan. Nang walang pag-aatubili, nilamon niya ang pil. Ang kanyang lolo ay nilamon din ang pil. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring maglaman ng kanilang kaguluhan. Gayunpaman, ang Daisy ay nakuha mula sa pagkabigla at nagtanong kay Daryl na may taos-puso na hitsura. Daryl, mayroon ka pa? Bang mayroon pa? Si David ay nagstick sa anumang long oras na hindi gaanong nagaganap. Ang kanilang mga makasanay na mga tableta sa labas ng kanyang bulsa, hindi ka maaaring makatulong sa pagtingin sa iyo ng isang tao. Gayunpaman, ang aming tono ay idinagdag na babae. At gayunpaman, ang aming tono ay parinabastos. At mapagmataas. Natatakot ako na nagdala ng dalawa sa akin. Nararamdaman ko na ang mga ito. Na walang hanggan na hindi ko na tinitingnan ang mga ito at sila ay nag-iisip ng mga bata na ngayon. At ngayon ay nag-iisip ka na ngayon ng isang araw na ito. Gayunpaman, totoo na siya ay may dalawang oras na pinipilit niya na hindi na may mga larawan sa
Pamamagitan ng higit pa sa mga ito, ngunit ang Daisy at Daphne ay hindi kailanman nalulugod ngunit hindi pa nasisiyahan sa Sal ay nasasabik na sana ay dinala ni Sol na samantala ay nag-exist na lumabas sa kanyang silid na may alak at ang pil ay nagsisimula upang makarating sa kanya. Sandaling umalis siya, namatay si Daisy na marubdob kaya mayroon ka lamang ng 2 tabletas? Sigurado ako na nakawin mo ito mula sa ibang lugar. Ikaw ay matapang na magnakaw ng makadiyos na tableta. Kung may nahuli sa iyo, gusto nilang i-chop ang iyong mga binti at patayin ang iyong pamilya. Ito ba ay nagkakahalaga ito para sa pagnanakaw ng 2 tabletas? Nagdagdag si Daphne sarcastically. Nagtagal ang Daryl. Ang mga babaeng ito ay nagbago ng mabilis. Pagkatapos na matuto na hindi sila makakakuha ng isang tableta mula sa kanya. 2 mag-isip ka. Kaya lubos sa akin. Sino ang hindi magtatago sa kanilang makadiyos na tableta sa isang ligtas na lugar? Hindi ko posible na magnakaw ito mula sa isang tao. Kung sa palagay mo ay madali, bakit hindi kadalawa at magnakaw ng ilan? Sinabi ni Daryl. Ikaw, Lee. Hindi maiisip ni Daphne ang anumang snarky comeback kaya tumayo siya. Dax, mayroon kaming mga bagay na dumalo. Mag-alis na kami. Ngayon, pareho silang nag-stomp sa dining hall sa kanilang mga takong. Habang iniwan nila, hindi nila sinulid sa Daryl. Inisip nila na makakakuha sila ng makadiyos na tableta mula sa kanya, ngunit siya ay may 2 lamang at ayaw nilang mag-aaksaya ng kanilang oras sa pakikipag-usap sa isang taong tulad nang sa kanya. Dax at Daryl drank sa pamamagitan ng gabi, pagsasalita malayang at pagkakaroon ng isang mahusay na oras. Wala silang ideya kung magkano ang kanilang ininom o kung paano sila nakatulog. Kinabukasan, si Nancy ay nagising. Siya ay bihis sa isang itim na fring dress at takong. Naghahanap ng kaakit-akit gaya ng lagi. Dax, Daryl. Gisingin. Panahon na upang magrehistro sa paaralan ng Hexad. Nakalimutan mo ba? Sinabi ni Nancy. Tumalon si Dax. Lubos kong nakalimutan ang tungkol dito. Daryl, magmadali. Hugasan ang iyong mukha. Ngayon, ang Donghai City ay labis na masigla. Ito ang pagbubukas ng paaralan ng Hexad. At nais ng lahat na suriin ito. Ang mga pribadong sasakyan ay napuno ng pasukan ng paaralan at higit sa 20,000 estudyante na natipon ng parisukat naghihintay. Sa mga sitwasyon tulad nito, isang bagay na ang lahat ng tao ay nababahala ay ang pagtingin sa mga magagandang babae. Upang maging tapat, maraming magagandang babae ang mga estudyante sa eskwelahan na ito. Narito tumingin dito. Ang sisiw sa isang damit ay mukhang maganda. Ang babaeng iyon sa isang maikling palda ay sexy. Pinaglitan ng mga lalaki ang kanilang mga natuklasan sa isa't isa. Kabilang sa karamihan ng tao, ang ilang pamilyar na mga mukha ay nakita, Lily, Elsa, William, Yvonne, at Justin. Nag-sign up na ang lahat para sa programa. Samantala, ang isang malakas na dagundong ng isang engine ay napuno ang hangin. Ang bawat tao'y naging nakabukas ng isang role na pagmamaneho sa Royce. Damn, ito ay isang role na Royce. Hindi ba? Na ilang milyong bucks. Narinig ko kahit na isang payong sa loob ng kotse ay nagkakahalaga ng 10,000 bucks. Ang role ay Rouse at isang binata ang lumakad sa kotse ng dahan-dahan. Ito ay si Kent Hauff. Siya ay bihis sa mga branded na damit sa kanyang buhok tinina maliwanag dilaw.
Hindi ito ang pinakakaakit-akit na hitsura, ngunit siya ay isaalang-alang na gwapo dahil lumakad siya. Sa isang role na role, maraming mga babaeng aaral ang tumingin sa kanya ng pagnanais sa kanilang mga mata. Samantala, lumakad si Megan Castello sa tabi niya. Ang kanyang mga hitsura ay tumayo mula sa iba pang mga batang babae. Kinukunahan ni Kent siya ay tumingin mabuti at binaligtad ang kanyang buhok. Nasiyahan siya sa pagiging sentro ng pansin. Gayunpaman ito ay tumagal lamang ng 3 oras. Ang kabilang panig ng parisukat ay nasa kaguluhan na ngayon. Ang bawat tao'y nakabukas upang makita ang isang Lamborghini paghila sa ibabaw. Sports car. Ito ay isang sports car. Ito ang aking unang pagkakataon na nakikita ang kotse na ito. Napakaganda nito. Ito ay hindi bababa sa 10 milyon. Ang mga tagahanga ng kotse ay nagtipon sa paligid ng kotse sa kaguluhan habang ang mga babaeng mag-aaral ay nagmadali upang tingnan kung sino ang nagmamaneho nito. Ang Lamborghini ay nakuha at ang pinto ay binuksan bilang isang batang, gwapong lalaki na lumakad. Ito ay si Emily Claydon. Gordon Claydon. Ang pamilya ng Claydon ay nasa industriya ng damit. Ito ay isang malaki at mayayamang pamilya sa mga negosyo sa buong bansa at si Gordon Claydon ay ang kanilang tagapagmana. Si Gordon ay mukhang gwapo at kasama ang kanyang Lamborghini nagdulot siya ng maraming babae na mabaliw. Hindi sorpresa kapag ang ilang mga kababaihan ay patuloy na sumisigaw. Kapag nakita nila siya, tingnan mo rito, ang ibang tao ay darating. Ang isang tao ay sumigaw sa karamihan ng tao at lahat ay tumingin sa ibabaw. Biglang, ang kaguluhan ay naging pindrop na katahimikan. Ang isang pinalawak na Lincoln ay nagdadala sa pamamagitan ng dahan-dahan. Ang kotse ay napapalibutan ng daan-daang mga lalaki sa itim na nagmamart sa 3 paghahati 4 kasama na ginagawang pinanggalingan ang tanawin. Sino ito? Kahit na ang mga tagapagmana ng mayaman ay masindak habang tinitingnan nila si Lincoln. Ang pinalawak na Lincoln ay isang na-customize na edisyon at marahil ay mas mababa sa 5 umiiral sa mundo. Ang kotse mismo ay mabaliw sapat, ngunit sa ibabaw ng iyon may mga daan-daang mga tao na nagbabantay nito. Ang tanawin ay tunay na kamangha-manghang. Ang tao sa loob ng kotse ay dapat na isang mahalagang-mahalaga at hindi maihahambing sa isang maliit na pamilya. Sino ito? Isang mag-aaral sa paaralan? Ang lahat ay nagtaka. Ang lahat ng mga mata ay nakadikit sa sasakyan. Habang ito ay dahan-dahan na dumating sa isang tumigil. Ang daan-daang mga tao ay nakatayo sa 2 linya at binuksan ng nangunguna na pintuan ang pinto. Ang isang sexy at kaakit-akit na babae ay lumabas sa Lincoln. Ang bawat tao'y nagtataglay ng kanilang hininga. Napakarilag. Napakaganda niya. Ang lahat ay naisip. Siya ay bihis. Sa isang mahaba, itim na damit at exuded isang hangin ng estilo at kagandahan. Ang kanyang katawan ay napakasakit. Hindi lamang ang mga ordinaryong kalalakihan ay tumitig sa kanya, ngunit kahit na ang mga mayayamang bata ay tumitig sa kanya nang walang kumikislap. Ang Diyos! Dumating din siya sa paaralan? May isang taong sumigaw na may kaguluhan at ang lugar ay nasa uwak muli. Ang pamilya ng Newman mula sa Kyoto ay isang malaking pamilya na may mahabang kasaysayan at mayroon silang mga katangian at negosyo sa buong lugar. Hindi lamang iyan ang ilan. Sa mga miyembro ng pamilya ay ang mga matatanda ng paaralan ng Tianshan. Walang sinuman ang
Iisip na ang Harris ng pamilya ng Newman ay naririto. Si Sir Newman ay napakaganda. Gusto kung maging mamatay lamang upang gumastos ng isang gabi sa kanya. May isang tao na exclaimed. Sa iyong mga pangarap, siya ay daan sa aming liga. Sumagot ang isang tao. Tulad ng lahat ay nagsasalita sa kanilang sarili, isang miyembro ng kawani ang naglagay ng listahan ng pangalan sa board. Ang listahan ng pag-aayos ng klase ay wala. May sumigaw. Ang listahan ay malinaw na nakasaad. Napupunta kung saan ang klase. Sa isang instant, ang lahat ay natipon sa paligid ng board. Samantala, nakuha ng isang pribadong kotse at lumabas si Daryl at Dax. Pinasisihan ito. Maraming tao. Isipin ni Daryl. Si Daryl ay nagulat sa bilang ng mga tao. Sa parisukat, ang trapiko ay kakilakilabot sa kanilang paraan dito at naisip niya na mas maingay. Ito sa paaralan, ngunit mali siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang paaralan na itinayo ng 6 na sekta. Kahit na ang gate ay marilag at ay lapad na. 40 metro ang haba. Sa kaliwang bahagi ng gate, ang 6 na sekta ay inukit habang ang Hexad School ay nakasulat sa kanang bahagi. Damn ito, Daryl. Ang listahan ay na-out na. Pumunta tayo at magkaroon ng hitsura. Sinabi ni Dax. Maraming mga tao at kinuha ito ng ilang sandali bago malaman kung aling klase ang nasa loob nila. Hahaha, Daryl. Pareho sa amin ay nasa parehong klase. Ang aking 2 pinsan din. Ang 4 sa atin ay magiging sa parehong klase, Lax. Dax. Tumingin si Daryl at nakita na ang 4 sa kanila ay nasa 1 taon, 16 na. 16. Daryl. Isang pamilyar na tinig ang tinatawag. Isang pamilyar na figure lumakad patungo. Sa Daryl, ito ay Lirio. Nang lumitaw siya, ang lahat ay tumitig sa kanya habang nagtalaga ang lahat ng lalaki na magiging maswerteng sapat upang maging sa parehong klase bilang kanya. Pagtigil sa harap ni Daryl, hinila niya ang kamay ni Daryl. Daryl, ikaw ba ay baliw sa akin? Napakasama ko. Ang kanyang tinig ay maliit at maaaring dalhin ito ni Daryl, ngunit hindi niya sinagot siya. Ni hindi niya gustong makipag-usap sa kanya. Lily, narito ka rin? Haha. Geted habang lumakad siya. Bagaman siya ay labis na nasugatan dahil sa kanya, siya ay naging asawa pa rin ni Daryl kaya pinatawad niya siya. Dax Sanders. Si Lily ay nagulat na makita ang Ileris na lumalakad na parang normal. Hindi ba siya stab at caught na may 30 o? Kaya kutsilyo. Bakit siya ay maganda lang? Iniisip ni Lily habang siya ay nahuhulog sa kanyang mga labi. Dax, nalulungkot ako sa kabilang gabi, siya ay muttered. Bago itap ang kanyang tapusin, ang Dax ay tumawa at pinaikot ito. Iyan ay wala. Si Daryl ay tulad ng aking kapatid, kaya syempre gusto kong tumalon ka agad kapag nakikita kita sa panganib. Haha. Ang tax ng tax ay agad na ginawa ang buong eksena ay tila mas mahirap. Lily smiled at glanced sa Daryl. Nakita niya na hindi ka tumugon si Daryl sa kanya at sinimulan ang pagpanik. Daryl. Pakiusap, mangyaring huwag manatiling baliw sa akin. Talaga akong nagpaumanhin, talagang ako, si Lily ay sumamo habang siya ay nabibilang sa kanyang mga labi. Daryl kinuha sa isang mahabang hininga, ang kanyang mukha ay parin emosyon. Hindi siya nagpapanggap na galit sa kanya. Siya ay talagang galit na galit. Lahat ng kanyang buhay, lagi niyang nais ang isang mapagkakatiwala ang pinakamahusay na kaibigan. Siya ay gumamit ng maraming mga kaibigan kapag
Siya ay nasa pa rin pamilyar Darbay, ngunit ang lahat ng mga kaibigan ay tumakbo at itinago mula sa kanya kapag siya ay kicked out. Simula noon, wala siyang pananampalataya sa pagkakaibigan hanggang sa siya ay nakilala si Dax na siyang pinakamahusay na kapatid na lalaki na maaari niyang hilingin. Gayunpaman, ang Dax ay sinaksak at nasugatan dahil sa Lily at halos nawala ang kanyang buhay. Paano siya patawarin ni Lily? Samantala, ang isang snarky voice ay nagmula sa likod. O tumingin. Hindi ba ito ang live-in na banal na batas? Bakit hindi mo paglilinis sa bahay at bakit ka nag-sign up sa paaralan? Daryl frowned at tumingin pabalik. Ito ay Kent sa Megan sa likod niya. Si Megan ay bihis sa isang mahaba, masikip na damit at takong na nagpapakita ng kanyang sexy na katawan. Derry smiled sa Kent. Ano ngayon? Sino ang nagsasabi na ang isang live-in-in-law ay hindi maaaring mag-sign up? Sa panahong iyon, natipo ng mga mayamang bata ang Ken. Walang sinuman ang nagsabi, ngunit ang katotohanan na dumating ka ay ibabagsak ang reputasyon ng paaralan. Simon up lahat ang dude na ito ay isang live-in na sa batas, hahaha. Sigurado ako na narinig mo ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Kent, naging mas malakas ang kasal ni Daryl at Lily. 3 taon na ang nakalilipas ay ang pinakamalaking joke sa buong lungsod ng Donghai. Hindi pa ito kukunin ni Megan, siya ay nakuha sa Kent. Maaari mo bang kumilos? Hindi nakita ito ni Megan sa pag-aaral. Bilang pinuno ng koponan ng pagsisiyasat sa kriminal, wala siyang panahon upang mag-aral. Dumating na siya ngayon upang ipadala si Kent. Ngunit sinasabi ko lang ang katotohanan. Sino ang hindi nakakakilala siya na isang live-in na anak na lalaki dito? Kinikilala ni Kent. Daryl scoffed. Ngunit hindi sumagot. Kahit na si Dax na sa tabi niya ay hindi na makukuha ito. Ay, higay off Kent. Ano ang mali sa iyo? Siya ay sumigaw. Pinasisihan ito. Hinihiling niya na maputol. Iniisip ni Dax habang sinubukan niyang pigilin ang pagkatalo kay Kent. Napananatili ni Daryl ang kanyang galit, ngunit hindi. Itinuro niya ang kanyang daliri sa Kent. I shot ang iyong bibig. Ang iyong boses ay nakakainis. Si Kent ay nagulat sa backsiding sa Daryl. Siya ay napahiya dahil sa sinabi sa publiko. Dax, bro. I apply lang ako, Daryl. Hindi ko iniisip na ang alinman sa iyong negosyo, sagot ni Kent. Sa totoo lang, ang Sanders ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Donghai City at ayaw ni Kent na saktan siya. CA off. Dax ay nabalisa pa ng Kit's backtalk ng walang babala, siya punched Kent karapatan sa mukha. Kent screamed bilang kanyang kaliwang mata ay namamaga agad. Nang walang anumang oras upang tumugon, Dax kicked Kent sa kanyang shin at siya ay nahulog, lumuhod sa sahig. Ang lahat ay nagulat. Walang taong darating sa hakbang at itigil ang udagak mula sa pagkatalo ng Kent. Sinuman sa Donghai City alam ni Dax ang isang mainit na pagkasubo at ang pagsuntok niya ay itinuturing na maswerteng kumpara sa pagiging sinaksak niya. Nadama ni Daryl na napakahusay na nanonood nito, bagaman nagpunta pa rin siya upang hilahin ang Dax. Dax, ito ay mainam. Huwag mag-aksaya ng iyong oras sa clone na ito. Bagaman sinabi ni Daryl ang mga salita mismo. Pinatay niya si Kent real tirahan kapag nakuha niya ang Dax ang layo. Ang sipa ay nakarating sa ulo ng Kent na kumatok sa kanyang ulo sa sahig tulad ng isang aso na kumakain ng putik. Ako ay
Nalulungkot, sabi ni Daryl, nagpapanggap na ito ay isang aksidente habang siya ay lihim na ngumiti. Daryl. Kent yelled. Siya ay na-trigger at napahiya, ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng anumang bagay na sasabihin. Daryl, Dax, sapat na. Si Megan ay natitira sa pagitan nila sa kanyang takong. Kami ay nasa pasukan ng paaralan. Bakit? Mo lahat labanan. Nakatago si Megan Kent. Siya ang kanyang kasintahan, kaya paano niya maawain ang kanyang panonood sa kanya? Nagtrabaho ng magkasama si Megan at Dax. Habang ang Dax ay kilala para sa kanyang masamang reputasyon sa lungsod, si Megan ay kilala bilang pagiging kaakit. Akit na policewoman. Kinailangan nilang i-cross ang landas ng isa't isa ng madalas. Ang Dax ay katumbas ng isang kalye na hari sa Donghae lungsod, ngunit hindi si Hagan ay hindi maaaring sumunod sa kanya maliban kung siya ay gumagawa ng isang bagay na napaka-iligal. Dax pat sa sahig. Habang siya lumakad sa gilid. Dam ito, hiniling niya. Ito. Kent sumigaw ng tuyo luha. Ang punch ay masakit na ang kanyang ulo ay nag-aagaw pa rin. Hindi mahalaga kung paanong siya ay hindi maglakas loob magsalita. Si Megan ay lumabas ng isang buntong hininga nang makita niya ang Dax na lumalakad. Kinuha niya ang kamay ni Daryl at hinila siya sa gilid. Hoy, bakit ka kumukuha sa akin? Tanong ni Daryl. Sa panahong iyon, pareho sila sa malayo mula sa karamihan. Tumigil si Megan. Ang aking magandang malaking kapatid, mayroon akong pabor na hilingin sa iyo, sabi ni Megan ng mahina. Masakit ang kanyang mga labi. O di ano? Sa tuwing kailangan ni Megan ng isang pabor mula sa kanya. Tinawag niya siya ng mabuting malaking kapatid at nang walang pabor, tinawag niya siya ng magandang maliit na kapatid na lalaki. Mayroon ka bang mga makadiyos na tableta sa iyo? Maaari mo bang bigyan ako ng isa? Ang Megan ay nagtanong ng mahina. Ha? Makatutulong muli ang banal na pil? Isipin ni Daryl. Siya pa rin ang nagwawasak na. Kailangan niyang bigyan ang isa sa Kent sa ibang araw. Siya ay ngumiti, wala akong kasama sa akin. Ngayon, ngunit ipaalam ko sa iyo. Siya ay talagang wala sa kanya. Ibinigay niya ang huling dalawang tableta sa Dax at ang kanyang lolo. Si Megan ay bit ang kanyang mga labi at nagsumamo, ang aking mabuting kapatid, pakiusap. Kailangan mo akong tulungan. Sa isang linggo, ang sekta ng CC ay mag-host ng komperensya sa Donghae City. Ang malapit na kaibigan ni Megan, si Miranda Fox ay isang matanda sa sekta ng EC. Si Miranda ay nasa 30 siya ay napakalakas na siya. Ang bunsong elder sa sekta. Hindi lamang iyan. Ngunit siya rin ang pinakamagandang tagapagkamali. Siya ay natigil bilang isang level 5 general. Master para sa isang mahabang panahon at alam ni Megan na si Miranda ay malulugod kung maaari. Niyang bigyan siya ng isang makadiyos na tableta sa panahon ng komperensya. Samantala, lumakad ang bantay sa pasukan at nagsalita sa megaphone. Pansin ang lahat. Pansin. Ang mga klase ay inilaan. Mangyaring, maaaring gawin ng lahat ng mga aaral ang paaralan sa iyong paaralan at pumunta sa iyong mga inilalaan na silid-aralan. Sa sinabi, libong tao ang nagmadali sa pasukan ng sabay. Sabay, ito ay bilang nakakatakot bilang isang tsunami ngunit tila marilag mula sa malayo. Ang bawat tao'y napuno ng kaguluhan habang alam nila. Ang lahat ng pag-aaral dito ay magkakaroon ng maliwanag na hinaharap. Pinasisihan ito. Lahat sila ay pumasok. Itinuan ni Daryl. Daryl rushed pabalik
Saifi, tama, pag-usapan natin ang bukas na ito. Kailangan kong pumunta. Ang aking magandang malaking kapatid, mangyaring huwag kalimutan. Tatawag ako bukas, tumawag si Megan habang iniwan niya. May mga hindi bababa sa 10,000 mag-aaral sa taong ito na inilalaan sa iba't ibang silid-aralan. Si Daryl ay inilalaan sa silid na silid na matatagpuan sa 3 palapag. Nang dumating siya sa kanyang silid-aralan, halos lahat ng mga upuan ay halos kinuha. Ang bawat aaral ay naghiging na may kaguluhan at ang silid aralan ay maingay bilang isang panlabas na merkado. Kahit na hindi sorpresa habang nag-aaral. Sa Hexad School ay isang bagay na nasasabi tungkol sa Daryl dumating dito. Narinig ni Daryl habang pumasok siya sa silid-aralan. Ang Dax ay waving sa kanya na may isang green. Siya ay nakaupo sa gitnang hilera. Si Daryl ay ngumiti habang ginawa niya ang kanyang paraan doon. Biglang ang isang malamig at eleganteng figura ay nahuli sa kanyang tingin. Ang pag-upo sa harap ng Dax ay isang kaakit. Akit na babae, pagpapalabas ng hangin ng lamig. Tulad ng isang malaking bato ng yelo. Ito ay si Sirs Newman. Kung ikukumpara sa mga tao sa paligid niya, medyo tahimik siya at ang kanyang kagandahan ay makakaakit ng sinumang tao. Siya ay maganda. Lubhang maganda. Siya ay isang likas na kagandahan sa kanyang masarap na mga tampok at ang kanyang balat bilang makatarungang bilang. Jade. Sino ang nag-iisip na may isang magandang babae sa kanilang klase? Iniisip ni Daryl. Hindi. Maaaring makatulong si Daryl ngunit kumuha ng ilang mga sulyap sa kanya. Hindi masyadong masama, Dax. Ito ay isang magandang lugar sa likod ng napakarilag na babae na ito. Ha. Sumagot si Dax sa isang mapagmataas na grin, syempre. Tanging pareho sa amin ang umupo sa isang mahusay na lugar. Samantala, isang babae na bihis sa propesyonal na damit ay lumakad sa plataporma. Siya ay nasa kanyang mga 33 sa kanyang mga kaakit-akit na curves na nakatago sa kanyang damit na damit. Gayunpaman, nagkaroon siya ng isang napaka-stern na tumingin sa kanyang mukha. Panatilihin ang volume down. Ang silid aralan ay naging pin drop tahimik sa isang instant. Ang babae ay glanced sa paligid ng silid at ipinakilala ang sarili. Ako si Catherine Keith, isang Siaoya o sekta na nakatatanda at ako ang guro ng klase na ito. Wow! Iniisip ng klase.